Dito na ako nakaisip ng product na masasabi kong bumago ng lahat. Yo mga chong, The Brandex. Pagpasensyaan nyo na kung may hawak akong mic. Medyo malat kasi talaga yung boses ko ngayon. Actually, kaya hindi ako nakapag-record nung Sunday. Gawa ng boses ko. And up until now, medyo malat pa rin talaga ako. So, yeah. Kung di mo pa napapanood yung episode 1, panoorin mo na ngayon para maka-catch up ka dun sa pag-uusapan natin kung ano ba yung topic, bakit ba tayo nag-uusap ngayon. Sabi ko nga dun sa previous episode ko, I came up with this idea way back 2022 nung time na binabalak kong bumuo ng fixed gear para gamitin na pang-service sa trabaho. And also that time, tinigil ko na rin yung pagpoproduce ng wallet kasi hindi na worth it eh. Hindi ako masyadong nakakabenta. E di, ayun, check sa marketplace, sa FB groups na mga components na kailangan ko para doon sa binubuo ko ngang bike. And then, nung bibili na ako ng straps, na-realize ko, kaya ko tong gawin. Pwede ko tong gawin. Pwede ko tong ibenta. So, ito yung part na gusto kong makinig ka. Ito yung talagang gist nitong video na to. So, ang natutunan ko dun sa previous experience ko dun sa wallet, two things. Kung gusto kong bumenta agad yung product ko, number one, it's either i-saturate ko agad yung market ng product ko, no? Damihan ko agad yung production to the point na kapag si buyer namili siya ng pedal straps, andun agad sa option si The Brandex. So, kailangan ko mag-mass produce. Which is, hindi ko naman kaya kasi hindi naman ganun kalaki pa yung puhunan ko that time. So, number 2, ito yung ginawa ko. Gumawa ako ng product na tingin kong bago. Tingin kong hindi pa ganun ka-common sa market. Yung tipong kapag tinabi mo siya doon sa mga existing product, kakaiba siya. Ito yung ginawa ko kasi hindi ko naman need mag-mass produce agad. Need ko lang ng product na may impact. So agad-agad nag-search ako sa internet kung meron bang video tutorial ng DIY pedal straps. Actually, doon naman ako, yun naman ang lagi kong ginagawa. Nagsisearch ako kung ano yung bala kong gawin para magka-idea ako, di ba? So, luckily, merong video na tutorial kung paano gumawa ng pedal strap sa YouTube. Actually, yung video na yon sobrang laki ng naitulong sa akin kasi up until now, yung fabric na sinuggest doon ay yun yung gamit kong fabric sa mga pedal straps na binibenta ko sa market, which is hindi naman na siguro secret to. Cordura fabric, no? Kung di kayo familiar, alam niyo yung generic na JanSport, yun, gawa siya sa Cordura. So yun yung fabric na natutunan ko doon na gamitin sa pedal straps, and maganda siya kasi hindi siya agad-agad nababalatan. Yun yung mga issue na nakikita ko dati sa mga straps na nagagamit ko. Nababalatan yung edges. Hindi siya kamurahan, pero sakto naman sa quality binibigay nung fabric na yun. So, okay lang. So, okay na. Alam ko na yung mga materials ko. Alam ko na kung paano gumawa. Nag-decide na akong gumawa ng prototype. Ito yung pinakaunang actual pedal strap na nagawa ko. Yung graphics nito galing pa sa wallet ko na hindi nabenta. Tinastas ko lang tapos kinabit ko dyan. Para lang ma-visualize ko kung ano yung kalalabasan nung binabalak kong gawin. Kung mapapansin nyo, sobrang whack pa yan. Hindi siya maganda tignan. So, ang dami kong binago dyan sa prototype na yan. So, after ilang adjustments, ito na yung kinalabasan. Ito na yung pinakauna kong pedal strap na minarket. Ito yung mga unang batch ng pedal strap
straps under the name of the brand X. Ito rin yung unang batch na pinost ko sa FB groups. Actually, may video pa ako niyan, no? Parang inexplain ko pa kung bakit ganun yung itsura. Kasi nga, hindi siya gaya nung nasa market. As I've mentioned before, sobrang nagandahan ako sa experience ko sa Chinelli kink straps, no? The build style, yung shape ng straps itself na nakasunod sa hubog ng paa mo. Doon ko unang nakita yon sa Chinelli. So, yun yung pinaka-inadapt ko sa chassis nung strap ko. Siyempre, hindi ko naman pwedeng sobrang gayahin. So, may mga minor adjustments akong ginawa para hindi kopyang-kopya. Pero yung experience, ma-share ko sa price range na kaya ng karamihan. Nung time na yun mga chong, kung hindi ako nagkakamali correct me if I'm wrong, pero aside kay Chinelli, si The Brand X pa lang yung nag-offer nung nakayuko na pedal straps. Correct me kung mali ako. Pero based sa pag-check ko, wala pang nag-adapt ng ganong build style, kundi ako pa lang that time sa ganong price range. Okay, siguro meron sa mga medyo matataas na amount, pero less than 500 na pedal straps, parang ako pa lang yung nag-offer ng ganon. So talagang kinagat siya ng market. Kakapost ko pa lang nung unang batch, ang dami na agad nag-inquire sa akin sa message, sa comments. So hindi ko ine-expect na ganon papatok yung pedal straps na ginawa ko. Yung iba sa kanila outside Luzon pa. Actually, doon ko unang na-experience magpa-ship sa mga JNT, yung mga ganyan. Kasi wala naman akong pinapa-ship before eh. Doon ko pa lang siya na-experience. Meron din mga times na may nagme-message sa akin na mga bike shop. Nag-i-inquire kung pwede daw ba nilang i-resell or pwede ko ba silang gawa ng custom. Sobrang overwhelming nung experience na yon, and hindi ko ina-expect na ganun yung magiging takbo ng pedal straps. To the point na nahihirapan na akong pagsabayin yung day job ko tsaka paggawa ng mga orders. Kasi medyo marami na talaga that time. And doon ko rin in-start na gawin yung online shop, no? Tago natin sa pangalang Orange App. So, alam nyo na yun. Doon ko siya unang inopen. And so far, nung time na yun, maganda yung experience. Pero hindi yun nagtagal. Naputol yung hype doon sa Orange App na yun for some reason. I-explain ko sa inyo sa mga susunod na episode kung bakit. So, basically, mga chong, maganda yung tinakbo ng pedal strap idea ko. Gumawa rin ako syempre ng mga ibang designs aside dun sa mga design ng batch 1. Tsaka tumanggap din ako ng mga custom orders, no? Yung idea ni customer, ako magdo-drawing, then ipiprint doon sa straps, mga ganon. O diba, not bad. Sabi ko nga sa inyo, i-share ko lahat ng dinaanan ko, no? So, ang next ko namang ikukwento sa inyo yung mga bagay na tingin kong nagawa ko ng tama kung bakit maganda yung tinakbo ng pedal strap idea unlike dun sa naunang idea, no? So, marketing, designs, etc. Ituturo ko lahat sa inyo. Pero uumpisahan ko sa